welcome back to my YouTube channel. So as you can see, andito tayo ngayon sa ating RXT. So thank you so much nga pala sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel, sa mga followers and subscribers and viewers natin dyan. Thank you so much. So ang didiscuss natin for today is about sa preparation ko. Paano ba siya napunta sa akin itong RXT na to at saan ko ba siya nabili. Magbibigay din tayo ng mga tips. So yan yung mga parts natin na gagamitin. So kung bago pa lang sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe. Then follow my TikTok account, Obet Motovlog. Yan. So tatakbo tayo ng June 1200 km North Loop. See you there. So as I know, dalawa lang kami 2-stroke na tatakbo. So isa yung Choppy na 50cc, Endo Rider din yun, tagang nakaka-finish yun kahit 50cc. So si Boss June Cruz, so shoutout sa kanya. Then ako lang yung naka medyo higher cc na 135 RXT. Yan. So 25 years na siya yung RXT kong alaga. So good na, mabagal to, makachamba na lang tayong finish. Simulan natin paano ba sa akin napunta itong RXT na to. So nabili ko siya sa Calasiao, Pangasinan. So way back last year, July ko siya nabili. So sinamahan tayo ni Boss Ray Ramos, paring Ray. Okay, sinamahan niya kasi ang pinangako kong sanaysay, pag ako nagkaroon ng RXT, tatakbo natin ang endurance. So tinupad natin. Ngayon i-discuss natin mga pinalitan natin, then magkano ba yung nagastos natin. So nabili ko tong RXT na to is worth of 20,000 Orego RCR Grand Plate. So may sidecar nga lang sa papel with sidecar. Okay, so pinatanggal ko yung sidecar niya sa papel, so para maging single, kasi bawal sa endurance yung yellow plate unreg tapos may sidecar sa papel. So dapat okay yung papeles ng motor. Okay? Then nabili ko siya is Pangasinan, bumiyaya ako ng Bulacan. Sa Bulacan pa kasi ako before eh. So ayun, after 2 months na experience ko yung block niya dito, yung mga stud pala ng block niya is mga tanim lang, so machine shop. Kaya pag niratrat ko maigi, ayun, umaangat yung stud. So sa kasawayang palad, umangat yan, sumingaw. Bumili ako ng 2 block. So yung unang block na binili ko is ito. Ayan, block na yan, Sky, sa tropa nating Bagsanan Laguna, kasama yung piston na yan. Nabili ko siya is 1,000 pesos. Then nabili ko naman itong block na kakabit, which is bore 25. Yung bore niya kapag paribor ko lang yan. Nabili ko ng 600 sa province namin sa Marinduque. Then pagkarating ko dito, pinaribor ko, bumili ako ng piston bore 25 genuine reset. So magkano siya? 1.2, inaabot ng 1.2. Okay. Then nabili ko to is stock pipe. Ang pinakang kinagustuhan ko sa RXT na to, yung stock pipe niya is sobrang ganda. So stock, saka medyo makinis, maraming umawit doon. So wala, tinabi ko na lang yung pipe kaysa ibenta ko. Inawitan niya ng 5,000. Iba kasi yung sipol niya pag stock. So sa binago natin, unang-una itong shock. So nabili ko kasi to dam brake, una likod, gulpi ang hina ng preno. Yung mga tipong pepreno ka, ang tigil mo mga 20 di pa, sasalpo ka muna bago ka tumigil. So ganun kahina yung preno niya before.
natin yung busina kung ano ba ang tunog. Ayan. Dinig nyo naman. Puri front fender natin na yan. New breed yan na Puri front fender. So nabili ko siya is 300. Then headlight nya nabili ko kay Unicross sa Commonwealth 250. Replacement pa lang yan ng Barako. Then LED bulb pala 6 LED po yan. Ang bili natin 500. So, tetestingin natin kung may maganda ba ang ilaw niya. Ayan, oh. Ayan. Then, ang transmission natin is YT. So, pag sinabing YT, 5-speed transmission. High speed kaysa sa 4-speed. So, nabili natin kay Abner Cerudo sa Iloilo pa yan. So, nabili natin ng 4,500. Then, kung likod natin, rider brake pad genuine, nabili natin kay Unicross sa Commonwealth din. So 500 pesos. So genuine yan ng rider 150. Then XRM brake pad. So yung una kasi natin na caliper is XRM, kaya genuine is 250. Bilhin natin kay Unicross din. DID kadena. So nandito pa yung ano ng DID, ano, yung box niya ng DID. So kinabit na natin kahapon. Yan, DID yung kadena niya, ano, 428 heavy duty DID. Okay, 600 ang bili natin yan. 600. Then overhaul. So in-overhaul namin to. Siyempre, pagkabili, kailangan overhaul mo kasi para malaman mo kung anong history, ano na yung dapat palitan sa engine. Kasi mahirap yung tatakbo ka na hindi sureball, hindi mo alam kung ano yung pwedeng bumigay. Okay? So, mabait yung tropa natin. Bata lang naman yan, 500 yung pagpa-overhaul natin ng makina niyan. Pilta ng, bili din tayo ng gasket and oil seal. So, 500 yun. Okay? Diba? Mura. Then clutch cable 2 pieces. So sa clutch cable natin andito, pag ito wala ka na reserba, pag tatakbo ka, ayan yung clutch cable natin, andito yung isa. Eksama ko na sa kayo yung silinyador cable. Pag wala ka nyan, naputulan ka, tapos ka na. Kasi ang 2-stroke mahirap ka makabili sa kung saan saan lang, diba? Wala siyang kapareho, so mas mahirap. So 240 yan, dalawa. Then throttle cable. So throttle cable natin talagang pang ano, pang RXT talaga kasi medyo mahabang ano ng tuti pump ng RS. So nabili natin naman to kay Ramon Mary. So shout out sa kanya, genuine yan, no? Genuine parts. Then yan, 2 pieces yan nabili natin. So 240 pesos only. Then sprocket front and rear. So nabili din natin naman to kay Unicross, yung sprocket natin. So yan, bago pa yan, kita mo naman kahapon ko lang tinakbo. Ayan. So 14 tayo sa una and 36 sa likod. Yan po, masyadong low speed, okay lang yan. Okay, then next, labor natin sa pagpa-disc brake ng una at likod nito is nasa 800. So si Kenny J ang gumawa ng ano nito, ng disc brake, especially yung bracket na yan. Hanggang dito lang talaga yung stock bracket niya. Ito yung caliper, hanggang dito lang talaga siya ng XRM. So nagano na lang talaga, nagdagdag. And then welding. Then tuti Challenger. So ang tuti natin is 4 liters. So although gumagana ang tuti pump natin, so ang gagawin ko kasi is yung high speed kalahati ng Challenger, ilalagay ko dun sa tuti pump nya. Then at the rest, halo-halo. Yung mga ibang ano na to, Challenger, ihalo natin yan sa tangke. Okay, may combination siya ng halo. 50 ml lang yan sa 8 liters. 50 ml.
Kasi nagana naman tote pump natin. Kung sakaling mabirya, walang problema. Di ba? So, ang per pieces niyan is 580. So, yung apat na Challenger pa lang is 2320. 2320 po yun nagastos natin dyan. Then, yung taillight natin. So, ang taillight natin, nabili natin kay Darrell LM. So, ayan. Nilagyan ko na rin ng ganito para kung sakaling bumigay man, replacement lang kasi yan. Yung bumigay man dito banda is may reserva siyang ganito. Ayan. May reserva tayong ganyan. Stick glue stick. Okay, so ang bulb niya is 150. So yung pakita natin, ayan LED yan kasi dapat pag naka full wave ka LED ang taillight, LED ang headlight na bulb para hindi masyado matakaw sa consumption ng battery or kuryente. Then yung gas and food ko na budget dito, estimate ko kasi magko-consume ako ng mga 5,000 sa gasolina pa lang hindi pa kasama yung food. Estimate ko lang yun kasi bakbak yan minimum 100 ang takbo nyan kasi 1,200 km tatapusin mo ng 28 hours, dapat within 27 hours dapat nandun ka na para mas maganda ba. So ang budget natin is 10,000 food kasama gasolina. Siyempre from Mandaluyong ako to Cabanatuan yung starting ng grid. Doon yung take off is, di ba, magkano kaagad ang gagasolina ko papunta pa lang doon, 123 kilometer. Di ba, magkano kaagad yun? Balikan pa. Di ba, pagpa-uwi. Kaya ang budget ko 10,000 yan. So, meron na tayong on hand na 5,000. So, maybe tomorrow manghiram tayo ng 5,000, mangungutang tayo dyan kahit sa 5-6 para lang talaga makatakbo, para lang dito, para lang matupad ko yung sinabi kong sanaysay kay parang Ray. So ang total po ng aking nagastos, ayan po, may listahan tayo. Ang total po is 41,370. Yan po. Ayan, detalyado yan. Diba? Alam mo yung tinitipid ko yung sarili ko para lang makabili ako ng parts, para lang mabuild ko yung motor na solid. Diba? Para sa Tuti family, kasi representative ako yung kasi feel na feel ko naman yung suporta nila sa akin. So dito ako nakilala sa motor na to. So bilang para may gawin naman tayo, para may, kasi minsan lang naman tayo mabuhay, minsan lang tayo nabubuhay sa mundo, minsan lang natin magawa to kasi binata pa naman tayo. So gawin na natin, gumawa tayo ng history na dapat tularan pagdating ng araw. Yung mga anak, maging paanak natin, sila din naman yung magmamana nito balang araw, para may pagmalaki nila, ito yung papa ko, ito yung ko, di ba, yung lolo ko, ganun. Then sa parts natin na reserba, then meron tayo mga tools. Ito X4 na shock, kasi yan may chance ang bumigay ang shock natin na yan sa mga bang biyahe, especially kung mga malulubak. Ito pang export, talaga matibay ito, proven and tested ko na yan. Then meron din tayo na ayan, bush, just in case magabere yung natin dyan sa loob ng mini driving relay, saka ng busina, meron tayong pang reserba. Then sprocket, meron tayo nyan. Then itong koyo na bearing natin sa likod, sa harap to, dalawa to wala ako ng panlikod, so madali lang makabili niya sa mga shop lang din. Then itong mahirap makabili,
spark plug. Kailangan talaga, dapat spark plug ka. Ayan. NJK spark plug yan. So, hindi ka basta makakabili kung saan shop. So, mahirap maghanap nito. So, ang kanyang number is BP7HS 7 hot saka cold resistor. Pagitanan siya ng dalawa yung spark plug natin. Kasi pag over 2T ka, may chance mapunde yung spark plug mo. So pag wala kang baon, game over ka na. Okay? So nandito rin yung reserva natin na ito, andito, may reserva tayo kadena yung pagpalitan natin. Then ito yung sprocket, pagpalitan natin, reserva rin natin yan. Then yan, meron tayong ply sa alambre. Ayan. Kasi hindi mo alam dyan kung alin yung bibigay dyan sa kabaan ng biyahe. Then itong isang set na yan ng Allen wrench. Then meron tayong pangburiki ng carb. Ayan, pangburiki. Alam na mga tuner yan, mga veteranong tuner. Ayan. Pangburiki ng carb. Salamat nga pala sa mga nag-sponsor ng gasolina. Mga nagambag. So, sa pag nakapinis na ako, sana makapinis. Doon ko nababanggitin mga kung sino sila. So, salamat sa mga ninong, sa mga representative na ako, na doon ako tumuli sa kanila, especially mga Tuti RXT ng Nueva Ecija. Okay. So, shout out sa inyo. So, ayan, meron tayong adjustable na katal. Ilalagay natin sa bag. So, ang bigat ng bag natin. Kailangan ko kasi ng mas mabigat. Kasi magaan yung RXT. Kahit medyo mabigat yung buhatin. Ako, 50 kilos lang kasi ako eh. So, kailangan mas mabigat sa biyahe. Ayan, tagulan na naman ngayon no. Then ito yung ating pala about regarding sa gas tank. So ito yung bracket natin. Ang nagpairam na sa atin ito is one of the legend, naka white tee, si Boss Dong, Boss Bernard ng San Mateo. So shoutout sa iyo. Yan, naka bracket yan diyan oh. O yan, may mga mga tips ko na lang, ayan oh. Yan, yan yung mga sa wire na tanso. Nilagay ko sa thread. Sakaling lumog siya, hindi siya magtatanggal-tanggal dyan. Luluwag lang siya, pero hindi siya matanggal. So yung lahat ng mga tornilyo ko na ganyan. Ayan o, ito rin, may din yan, tanso na wire. Pati ito. Marami yan sa ng busina. Suporta. Kailangan. Ito nga, nilagyan ko ng tape eh. Kasi makulit to eh. Lumuluwag yan. Kaya dapat, diba? Then 8 liters kasi yung capacity niyan. So gagawin ko lang ng 7 liters kasi pag 8 liters makakataktakan lang siya. So binili ko to sa Shopee ito para pag okay na, diba? 7 liters. Gagawin natin, ayan. Para makita nyo ito yung sukatan na ito sasalin, itong Challenger sasalin natin dito, di ba? Puno yan, 200 ml 200 ml to eh, yan o, 200 ml. So sa 7 liters ang ihalo ko lang dito, which is naga naman yung tuti pump natin, ayan lang, 50 ml lang. Kasi pag nag 100 ml ka, Challenger yung gamit mo, ma-over 2T ka. 100 ml per 8 liters ng pag hindi nagana to di pump. Ang halo ng Challenger, kaya mas matipid to. 'Di ba? May sukatan tayo niyan kaya nga may mga ganyan yan. Para hindi tayo ma-over 2T. Kasi pag over 2T,
pangit manakbo rin, saka mausok. Hindi naman mausok ang Challenger, saka mabango yung kanyang tuti. Ako na rin nagtono carb na yan. Bilhin natin kay Boel Menggoy. Ako nagtono para sa black na bore 25. Then tinesting ko naman yung digmaan. Okay, kahit babad na ng mga 3 kilometer, babad na walang babang silinyador, hindi siya nag-overheat. Kaya medyo may tiwala ako dyan sa block na yan. Hindi rin siya umangat. So stock red valve lang din tayo, stock carb. Yan lang gagamitin natin. Okay lang, mabagal basta makapinis tayo ng ligtas. Fury ko na yan. So 12 years na sa akin. Finisher yan ng 1,000 km. Power loop. So hindi ko mo siya muna linaro as of now kasi RXT yung nasa plano natin. Pero condition naman yung Fury na yan. Anytime pwede ko ilaro yan kung gugustuhin ko. Okay. Yan ating mga alaga. So salamat sa mga ninong nag-guide sa akin. Tumulong. Mahal ko kayong lahat. So ingat tayo palagi. And God bless. Gagawin ko to hindi para sa sarili ko. Kahit malaki ang gastos, hindi ko na inisip. Ang importante, magampanan ko kung ano yung sinabi ko. At the same time, may gawin ako sa Two Stroke family. If you support me or not, okay lang sa akin. Kasi motor ko naman, kung sakaling makapinis, kung sakaling may mapatunayan tayo, motor ko at ako naman yung makikita ng lahat. So, shout out. Thank you so much sa lahat. So, dagdag ko na lang. Ito pala is ayan, duct tape. Just in case sumemplang ka, nabutas ang tangke mo, pwede mo to panandali ang first aid. Yung panandali ang pang takip dyan. Itong duct tape. So turo sa akin ni Ninong. Basta si Ninong yun, di na natin, ayaw niya magpasabi kung sino siya. Turo niya yan, duct tape. Dala ka niyang bet. Kawad bet, dala ka rin. Oh. Sunod lang tayo kasi sila yung mga nauna, alam nila yan. So thank you so much. Long live to Stroke family, long live. See you sa mga kasabay ko sa endurance. So takbong safe lang tayo. Ang finish line nasa bahay, hindi doon sa mismong grid. So find your limit. Kung ano yung limit ng motor mo, yun lang. Kung para saan yung motor mo, doon lang. Huwag ka mag-over speed kasi mamaya hindi kaya ng motor, sisemplang ka, di ba? So laging dapat sa timing. Then yung present of mind mo dapat sa kalsada. Lahat ng problema iiwan mo sa bahay pag tatakbo ka, kasi bakit? Buhay mo yung nakasalalay, pamilya mo naghihintay sa'yo. Kailangan yung laging mong tatandaan, safety first. Then dapat may patanggal tayo ng spark plug. Mahirap makahanap ka sa mga shop nito. Wala silang ganitong sukat. Ibang size naman ng spark plug. Then pandukot ng dyan. So ito kasi is T-type. T-type siya, ganito siya. T-rinse was what I mean. So pinutol ko to. Then medyo pinaganyan ko, pina-L-type para pandukot dito sa head kasi malalim yan, malalim yung dukutin, wala sa mga shop nyan, kaya pinasadya ko talaga din. Pag may ganito ka kasi, pag bundok tas walang gasolinahan, ayan, kailangan meron ka nyan para may pang-reserva ka. At pag naubos yung sa tangke mo, wala ka kasing alalahanin na maubusan ka o what else na maghanap ka ng gas station. Pag meron ka nito, ubos, piga kung piga ka dyan, sagad mo. Pag ubos na dyan, salin ka na lang. Then pag may nadaanan kang gasolinahan, salinan mo na naman to. Ano lang yung magiging routine mo dyan kung gusto mo talagang maka elite finisher.
Ayan, pagtatakbo ka ng endurance, kailangan kilala mo yung motor mo. Once na bumigay yan, once na maglambing yan, kaya mo ayusin. Kasi pag nasira, hindi ka marunong mag-ayos, game over ka na. So yun ang mabigay kong tips dyan. Saka may parts ka mga pampalit.